Tama po ba mga kapatid? Naparito siya para sa Gentile. But he was rejected. Kaya sabi niya, huwag kayo pumunta sa ano, kasi naparito nga ang Panginoon, una, para sa Gentile. Maliwanag po? Amen? In the light of ibig sabihin, ang first coming ng Panginoon is for the Jews, to the Gentile, to Israel. Diba? Para sa Israel, yung pagpunta ng Panginoon. Amen? Hindi po talaga sa buong mundo. Naparito ang Panginoon para sa kanila. Para ano? Para tuparin ang Panginoon sapagkat sila yung tumanggap. Sila yung anak ni Abraham, sila yung lahi ni Abraham na gustong tuparin ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham na itong bayan na ito mga kapatid, dahil sa bayan mo, pagpapalain ng buong mundo. Ni-reject siya eh. Diba? Amen po? So, ano nangyari mga kapatid? Nung ni-reject siya, ayun, dito na ngayon sa Gentile. Kasi sabi ng Panginoon, go, live. So ito yung first coming. Referring to the first coming, hindi na po ito applicable ngayon na gagawin mo, hanapin mo yung Israel. Hindi na po ngayon. During their time po ito, first coming. Because Jesus Christ came for them. But He was rejected. Amen po. Ngayon, pagbabalik, ano ba tayo? Saan tayo mga kapatid? Saan tayo mapupunta? Tayo ngayon mga kapatid ay para, sabi niya, we are not called to wrath. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, tayo po ay tinawag para iligtas. Hindi tayo tinawag para sa kapahawan. 1:10 ng 1 Thessalonians. Bilis-bilisan na po natin. And to wait for His Son from heaven. Sino yung naghihintay? Tayo. Amen? And to wait. Ito yung posture ng Christian mga kapatid. Believers. Ito yung posture natin. To wait for His Son from heaven. Nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. To wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivered us. Sino yung us? Tayo. Delivered us from the wrath to come. Ibig sabihin, may dadating na wrath, galit, puot ng Diyos, may dadating. Amen po? Amen. Amen. So, babalik ang Panginoon, ibig sabihin, hindi tayo kasali doon sa wrath to come. The wrath to come is the 7 years tribulation. Kaya pagbabalik ng Panginoon dito, that is second coming. Hindi po yan rapture. Yung pagbabalik ng Panginoon na tinutukoy na wrath to come, that is the second coming na naparito ang Panginoon para hatulan yung mga nag-reject sa ating Panginoon. Sino unang nag-reject? Hindi ba yung Israel? Amen? Kaya sabi niya, He came to His own and His own received Him not. But, the word but. Okay, hindi niyo ako ni-receive. But, as many, kanino na yun? Doon sa mga tao. As many as receive Him. By faith po yun. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Yung mga kumilala sa Panginoon sa Kristo. As many as receive Him, them He gave the power to be the Son of God, to be the children of God. Kaya yung maging anak ka ng Diyos, it is a power from God. Hindi mo yung ginagawang anak ka lang ng Diyos, kundi it is a power from God. Maliwanag po? Kaya ang ating Panginoong Kristo mga kapatid, nung Siya ay naparito, si Jesus Christ nung naparito, saan po siya pinanganak? Pinanganak po siya sa Bethlehem. Saan siya lumaki? Sa Nazareth. Yan. He was born in Bethlehem, but he grew up in the city of Nazareth. At bumalik si Jesus Christ, nung 30 years old na siya, bumalik po siya sa Nazareth, at katulad ng kaugalian ng Israel, sabi ko sa inyo nung nakaraan mga kapatid, na sa Israel, meron silang
parashat, yun parashat ang tawag doon, na yung Torah, the word Torah, yung parang Bible nila yon, hinahati nila yon for the whole year na magkakaroon po ng reading. Every Sunday, may naka-schedule na yan na reading. No? Kaya pag magbabasa ka pag-araw ng yung Shabbat nila, yung parang Sunday yung worship nila, Shabbat yun mga kapatid, yung binabasa nila doon, naka-schedule na po yun, yung whole Torah, ang tawag doon para siya, kasi portion lang yun ng Torah na binabasa nila, na naka-schedule nung araw na yon. Okay? Alam na po ba? So, si Jesus Christ, nung pumunta siya sa Nazareth, pumasok siya sa synagogue, binigay sa kanya yung parashat na babasahin niya. At nung binasa niya yung mga kapatid, ito yung binasa niya. Ito yung binasa niya sa Luke chapter 4, verse 18. Ito yung binasa ng Panginoon Kristo. Na sabi niya, ito yung binasa niya, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set all liberty who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Verse 29, "Then He closed the book. He gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of them who were in the synagogue were fixed on Him." O, dito tayo ito mga kapatid. Basta tingnan natin yan sa Luke. Sundan niyo po yun sa Luke, chapter 4. Pag tinuloy niyo po yung basa, sabi ng Panginoon dito, "Then He began to say to them, 'Today, this scripture is fulfilled in your hearing.'" Pakibasa po yung sa Tagalog. "At sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon." Dito tayo ito mga kapatid. Dito, makinig tayo dito. Mahalaga po ito mga kapatid. Nung pumunta siya sa synagogue, ito binigay sa kanyang babasahin. Babasahin niya, tama? Para siya, portion ng Torah. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me." Diba? Siya po yung tinutukoy dito. Siya. Nasa upon me, sabi niya, to preach the gospel to the poor, to proclaim liberty. At sa mga bulag. Sa mga bulag, para makakita mga bulag. Palayain ng mga naapi, makakita mga bulag, gumaling ang mga may sakit, yung mga ibalita, ang mabuting balita sa mga mahihirap. Sabi niya, tama po ba mga kapatid? And to proclaim liberty, to proclaim the acceptable year of the Lord. Dito tayo mga kapatid ha. Ang kinote po niya is Isaiah chapter 61. Ito po yung kinote niya. Tingnan niyo. Ang kinote niya. So si Jesus Christ ang nagsasalita, ang binasa niya nasa Isaiah 61. Tingnan niyo, basahin niyo yung Isaiah 61. Nasa Old Testament, tama? Isaiah, Old Testament, "The Spirit of the Lord God is upon me." O yun. "Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord." May karugtong pa. "And the day of vengeance of God, to comfort all who mourn." Dito tayo mga kapatid. Mapansin niyo po mga kapatid, si Jesus Christ, yung binasa niya, yung Isaiah 61, pagdating po doon, to proclaim the acceptable year of the Lord. To proclaim the acceptable year of the Lord. Ano sabi? Sa verse 13, ano? "Then He closed the book." Then He closed the book. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? I-close niya. Ibig sabihin, yung acceptable year of the Lord is until today. Amen po? Naparito ang Panginoon para iligtas ang tao. To proclaim the acceptable year. Even today,
may mga nagtuturo na ito na yung vengeance, ito na yung vengeance ng Panginoon, ito na yung galit ng Panginoon. Nakikita natin, nagigera na, nakikita natin, nagtataghirap na, ito na yung parusa ng Panginoon sa atin dahil ang tao nagkakasala na, yung gunang ng mundo. No, mga kapatid, hindi po yan ang vengeance ng Panginoon. Kung may nangyari mga ganito, baha, lindol, taguto, mga kapatid, hindi po yan vengeance ng Panginoon. Yan po ay sign ng malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. It's not the vengeance. Sign po yan ng nangyayari na yan na nagpapakita sa atin na malapit nang bumalik ang Panginoon. Maliwanag po ba? It's not yet vengeance. Kasi ang ginawa ng Panginoon, He closed the book. So, yung pagitan, kama sa Isaiah, pansinin niyo yung Isaiah mga kapatid ha? Tingnan niyo dito, to proclaim the acceptable year of the Lord, kama. And the day of vengeance of our God. Doon sa pag sinabing, i-proclaim the acceptable year of the Lord, nung binasa ng Panginoon, He stopped. Di ba? Tama? Amen? So, ibig sabihin, yung acceptable year of the Lord, year, mas mahaba. Sumabot na po ng 2,000 years. In between, yung vengeance is only day. So, alin mas mahaba? Day of vengeance or year of the Lord? Year of the Lord. Until today, we are still under the acceptable year. Acceptable year pa itong time na to. Kahit nasabi mo nagtataghirap yan, acceptable year pa po ito. Wala pa po tayo doon sa vengeance. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. So, ibig sabihin, meron na pong pagbabago. Nagbabago, may something has changed. Maliwanag po kung paano si Jesus Christ mga kapatid, sabi niya, wag mong hahawakan ng may sakit o yung may leprosy sapagkat magiging marumi ka. Anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan niya yung may sakit at yung may sakit ay gumaling. O, maliwanag po, meron na pong pagbabago. Amen? Amen. To redeem, kaya siya pinanganak. Kaya po siya pinanganak dahil ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin, para tayo i-redeem those who are under the law. Kaya kung meron tayong nag-aalala o nag-iisip na ito ba nangyari sa atin ngayon, ito ba ay kahatulan ng Diyos, hindi po ito kahatulan. Sign po ito na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon at ito ay lalala pa. The world will not go better. It will go worse. Kaya kahit dito sa bansa natin, but hindi ibig sabihin mga kapatid na wala tayong gagawin. Ang gagawin natin is to pray. No? Put our trust in the Lord. Makilala natin ang gusto ang ating Panginoon because as the world gets darker, the church gets brighter and brighter and brighter. Maliwanag po? Palakpakan po muna natin ang Panginoon. So, kaya sabi ng Panginoon dito, rightly divide the word. Pag sinabi mo ngayon na ang paghahatol, ito tribulation, pumapasok na po tayo sa tribulation. Pag sinabi mo yan, you are not rightly dividing the word. Maliwanag po ba mga kapatid? You are not rightly dividing the word. Amen? Amen po? Hindi, minsan may nagtatanong tayo gano'n, kasi bakit nangyayari itong ganito? Bakit may mga nangyayaring ganitong kahirapan? Bakit nangyayari yung ganito? Hindi po mga kapatid. These are signs. Sabi nga ng Bible, di ba? Sabi ng Bible, kapag nakita niyo na ito na ang simula ng the beginning of sorrow. Beginning pa lang po yun. Hindi pa po yun yung tribulation. Alam mo na po? Beginning of sorrow. At anytime, mga kapatid, dito sa panahon ngayon, anytime, babalik po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kaya nais ng Panginoon na tayo po maging spend time. Magkaroon tayo ng time palagi. Time, the Word. Kung itong binabasa natin, pag-aralan natin to, basahin natin to, and magkaroon kayo ng sarili niyong revelation sa Panginoon. Amen po? So, lalo na ngayon mga kapatid,
sa panahon ngayon na tinuturuan tayo ng Panginoon yung rightly divide the word, kaya yung law and grace, are you under the law or are you under grace? Are you under, we are no longer under the law, di ba? We are under grace. We are not under curse, we are under blessing. Amen? We are not under demand, we are under the supply ng ating Panginoon. Everyone say amen? Amen. So, gusto kong tayo gusto ko muna tapusin ito dito mga kapatid kasi pag sinimulan, pag may karugtong pa po ito. May karugtong pa po ito para malaman natin na yung panahon ngayon how to rightly divide the word. Bilang tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos kung paano tayo tinuturuan na magawa po natin na rightly divide the word. Rightly divide the word. Minsan may mga question mark dito na parang nagko-contradict mga kapatid. Hindi po kumukontra. Wala pong kontra sa salita ng Diyos. Parang ang ganito sabi ko mga kapatid sabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta doon sa Gentile. Hanapin nyo lang yung lost sheep of Israel. Kontra yun, doon sinasabi naman ng Panginoon na go to all nations. Tama po mga kapatid. So, Pwede po ba sabihin natin na kaya din sinabi sa mga 12 apostles na huwag kayo pumunta sa mga hintil kasi hindi pa siya nireject ng Israel. Ganun po ba? Hindi pa ba siya nireject ng Israel? hindi tama yun. Hindi siya nire-reject para bang ina-anticipate na para bang hinihintay natin i-reject siya tapos saka pupunta ng ano. Hindi ganon. Wrong yun. Sasabihin mo na hindi pa sinabi na paano okay pupunta sa Gentile kasi hindi pa naman ako nire-reject. Hindi ganon yun. Hindi pa siya nire-reject. Kasi hindi siya, ibig sabihin, hindi pa siya sa mga Israelita. Hindi, ang tama nga doon, i-interpret natin yun in the light of, at that time, in the light of His first coming. Ang purpose ng first coming ng Panginoon is para sa Israel lang. Yun ang purpose. Kaya sabi niya sa command niya huwag kayong pupunta doon sa mga Gentile. Kasi para sa Israel ito eh. Yun yung purpose, para lang sa kanila yun. Di ba? So, dumating yung time na sinanap na nila yon. So, suma total, sabi nga sa John, He came to His own and His own received Him not. Hindi ibig sabihin na kahit nga ng mga, alam niyo mga kapatid, kahit na yung mga kababayan ng Diyos doon yung kababayan ng Panginoon sa Kristo na nakita nilang nagpagaling, nagpagaling na may sakit, bumuhay ng patay, nangaharal sa mga tao, kahit nakita nila yon. Nung panahon ni Pilato na inilabas si Barabas, pinapili yung mga tao. Sino pipili nyo dito? Si Barabas? O itong si Kristo? Sino pinili ng lahat ng tao? Si Barabas. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin, dun lang tayo sa light ng first coming ng Panginoon. Na para lang talaga yun dun. Wala nang ibang dahilan yun. Yun na yung sinasabi dun eh. Ang first coming ng Panginoon para sa kanila. Kaya kung sinasabing he was rejected, kasi talaga ni-reject siya, hindi siya tinanggap eh. Kahit naman nandun tayo mga kapatid, kung sabihin, kung ako nandun, pipiliin ko si Jesus Christ. Hindi mo pipili. Kasi ang tao mga kapatid, kaya nga ang tao, kung natatandaan nyo mga kapatid, wala kang maasahan sa tao yung perfect morality. Perfect goodness. Walang perfect goodness ang Panginoon eh. Ang tao. May perfect goodness ang Diyos eh. Si Jesus Christ, siya may perfect goodness. Ang tao wala. Kahit anong buti mo, hindi perfect yung goodness mo eh. Kaya sabi mo, mabuting tao ka. Ako talaga pipili ko. Pagdating doon mga kapatid eh. Sino? Si Barrabas? Oo, si Barrabas. Sa actual. Nakuha niyo po ba mga kapatid?
Kasi tao nga eh. Oh, maliwanag po ba mga kapatid? Kaya ito, hindi pa po ito tapos para yung susunod dito, kung makikita niyo mga kapatid, tingnan nyo, sinaway yung mga alagad. No? Yung susunod nito, yung verse nito, sinaway ng Panginoon yung mga alagad. Kasi, after nang bumaba ang Panginoon doon sa Mount, doon sa Transfiguration, nag-transfigure siya, di ba? Papasok na Samaria, hindi tinanggap ang Panginoon. Nireject na naman ang Panginoon doon. Oh, nung nireject ang Panginoon, ano sabi ng mga alagad na kasama niya? Si John at saka si James. Sabi ng mga alagad, gusto mo, Lord, magpababa ako ngayon ng apoy. Para katulad ni Elijah. Oh, kasi nireject, nakita nila na hindi nila tinatanggap si Jesus Christ eh. Ayaw nila kay Jesus Christ. So sabi ng mga alagad, magpapababa ako ngayon ng apoy. Kagaya ni Elijah. O, sinaway sila ng Panginoon. Sabi niya, yung hindi ganyan yung espiritu niyo. Sabi ng Panginoon din, you do not know the manner of spirit you are. Hindi niyo alam kung anong espiritu meron kayo. Ang tanong, bakit sila magpapababa ng apoy? Ha? Hindi lang yun. Hindi lang basta magpakita. Alam nila. Nakalagay sa kautusan. Nakalagay sa Old Covenant. Si Elijah. Yun ang president nila eh. Yung kwento ni Elijah. Sino ba si Elijah? Di ba lingkod ng Diyos yun? O, servant ng Panginoon yun. O, anong ginawa ni Elijah? Di ba nagpababa siya ng apoy? O, nagpababa ng apoy si Elijah eh. Kaya gusto rin gawin ng mga alagad. Sila gayahin si Elijah. Kasi nung Elijah, inulog ng Panginoon. Kung sabi ni Elijah, Lord, magpababa ka ng apoy. Bumaba talaga ang apoy. Eh ngayon, magpapababa uli sila. Ay, kasama nila yung anak ng Diyos eh. Ang sabi, hindi nyo alam kung espiritu meron kayo. Sinaway sila. Oh. Kung sasabihin ng ganito, Lord, nabasa namin yun eh. Ginawa niyo yun eh. At inulog ng Diyos yun. Bumaba talaga ang apoy. Oh, pero sabi ng Panginoon, well, tama yun nung panahon ni Elijah. Pero hindi yan tama ngayon. Why? Nandito nga siya, sabi niya, the Spirit of the Lord was upon me. Because God has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to make the blind see, di ba? Palayain ang mga na-oppress, and to proclaim the liberty. Hindi ngayon panahon yan. Hindi ngayon panahon para humatol ka o to judge people. Amen? Hindi porket tama tayo, pwede na tayong pumaba ng apoy. Diba? Merong gumawa sila masama, mga kapatid. O nakaaway ka dyan. Tapos sasabihin mo, Lord, madulas sana yan. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, hindi mo alam yung manner ng espiritu nasa iyo. Ang espiritu na nasa iyo ay espiritu ng luma. Espiritu na ng bago ngayon. Love your enemy. Kaya sabi niya, ang kalaban natin ay hindi flesh and blood. Ang kalaban natin, kaya sinabi niya, hindi flesh and blood, hindi tao, hindi boss mo, hindi asawa mo, hindi yung pulis. Ang kalaban mo, principalities, powers, rulers of darkness, of this age, host, spiritual host in the heavenly places. Oh, yan ang kalaban. Ibig sabihin, mga spirit being yan. Merong mga spirit being, may mga spiritual battle po tayo. Hindi kalaban ng tao. Kung may kagalit ka, kung may kaaway ka, mga kapatid, we love them. At tulad dito, mga kapatid, nagalit sila. Nakita nila ang ginawa nila sa Panginoon eh. Ay, hindi ka pwede dito. Panginoon namin yan ah. Huwag mo ginaganyan.
Anong ginawa nila? Pumunta sa ibang bayan. Which is more worse? Ano yung more worse? Which is more worse? Worse yun eh. Bakit? Bakit napalit ang Panginoon sa Kristo? Kasi anointed siya eh. Nasa kanya Espiritu ng Diyos. Oh. To preach the gospel. To heal. Oh, di ba? To proclaim liberty. To save. To heal. To forgive. Oh, ngayon, ano sabi mo? Ay, wag dito. Oh, edi, ano mangyayari nun? Alis siya. So, nasaan na yung healer mo? Nasaan na yung savior mo? Wala na. Baka nakaligtasan. Nakanya ba? Mas worse yun, yung umalis. At walang sisisihin. Sabi niya, hindi niyo alam kung anong espiritu meron kayo. Kaya tayo, yung mga, kung meron mang masamang tao sa atin, hindi natin sila kaaway. Mahal natin sila. No? Kaya dito sa pinag-aaral natin, kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ito gawa ng tao. Hindi ito makukuha ng yung basta mangaral lang o basta turo lang. Kailangan mo may meditation mo sa Panginoon kasi hindi ito lalabas eh. Akala natin nakikinig lang tayo, pero ito ang naman. Alam ko ba? We love the people. So ano gagawin natin sa kanila? We pray for them. Bakit? Maraming masasamang tao, mga kapatid, ang nakakilala na sa Panginoon. Kahit yung kaaway mo, hindi imposible makakilala sa Panginoon niya if you will only pray for them. Love them. Love them by praying. That maliwanagan siya, makita niya yung kabutihan ng Diyos. We are not to react. Kapag kami nagagalit tayo, nagmumura agad tayo, nagre-react agad tayo. Huwag tayong padadala sa ganun. Kailan ba nakikita ng mabuti? Kailan ba lalo nagliliwanag ang ilaw sa sobrang dilim? Minsan pag maliwanag, parang hindi makita. Katulad ko, may ilaw tayo, pero parang madilim. Gano'n pa ilaw sa akin, parang dilim. Pero kasi maliwanag. Pero subukan mo, nasa dilim tayo. Makita natin sobrang liwanag. So ibig sabihin, doon sa worst na bagay na yon, doon tayo nagliliwanag. Mayroon kang, kaya hindi boss kung sinong kaaway mo, wala kang kagalit, hindi yan ang kagalit mo, ang kagalit mo. Ang kalaban natin, spiritualities. So, tumayo ka, makipaglaban ka sa stand. Fight by standing. Stand in the Lord. Paano ka, di ba? Paano ka lalaban doon? Oh, may naggumawa siya ng masama. Oh, stand in the Lord. Stand. Yaan mo lang. Tiwala ka sa Panginoon. Patawarin mo siya. Oh, di ba? Alam ko mahal mo siya kahit ganyan siya. Ikaw ang gumawa ng miracle sa kanya, Panginoon. In Jesus' name. Magulat ka, mga kapatid. Titigil yan. Hindi man ngayon. Maybe after 1 week. Maybe after 1 month. Maybe after a year. Pero nag-pray ka. And you stand in the Lord. Ano na po mga kapatid? Make a difference. Ito pag mag-pray tayo mga kapatid. No? Ito gusto kong hingin nyo sa inyo ito mga kapatid. No? Tayo, hindi lang tayo pupunta dito para oh yes, nakikinig tayo. Pero pag pumunta tayo dito, kapag ang puso natin sa Panginoon, ipag-pray natin din ang isa't isa. Mag-pray tayo na yung pastor nyo gamitin sa inyo. Kasi hindi ko alam yun. Alam ko mga kapatid. Ang magugulat ako, yan, sinasabi ko na lang, pero ay pala, para sa'yo pala yun. Nakuha niyo po mga kapatid? Kasi may ginagamit ang Diyos eh.
So kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, pag-pray natin, hindi sa pag-pray nyo ako para magaling ako. Hindi ganun mga kapatid. Pray nyo. Kasi kahit ako nag-pray ako dito, dumidepende ako sa Panginoon. Amen? Kung ano yung pagkaunawa dito, kasi napakaganda nito mga kapatid. Para sa akin, natutunan ko to, sinishare ko po ito sa inyo. Ang true pleasure, mga kapatid, ang true pleasure, hindi po yung ganda ng trabaho mo, ang ganda ng sahod mo, ang ganda ng bahay mo. It's not a true pleasure. Magandang kotse mo, ganda asawa mo, ganda ng pamilya mo. It's not a true pleasure. Ang true pleasure, mga kapatid, na napiplis ang Panginoon kapag nakikita niya tayo na marunong mag-endure sa mga dumarating sa atin. Yung meron tayong ano yan? Pagtitiis. Meron tayong pagtitiis. Meron tayong pasensya. At nagbibigay tayo sa ating kapwa. Yung tumutulong tayo sa ating kapwa. Yung mabait tayo, sabihin, tumutulong. Mabait ka sa kapwa mo. Parang dito mga kapatid, gumawa siya ng masama. Ano gagawin natin? Gagawin din natin masama? Hindi. Gagawin mo siya ng mabuti. Gumawa ka ng masama, gawin mo ng mabuti. Mahuli ng masama, gawin mo ulit ng mabuti. Tama niyo po mga kapatid? Amen. At kapag ginagawa mo yung mabuti na yun, hindi ka nauubusan. Ginagawa mo yun ng may kagalakan. Yun ang totoong pleasure. Amen? Yung pleasure na pag tumulong ka sa kapwa mo, naramdaman nyo na yun? Yung tumulong ka, na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi ka nag-i-expect ng kapalit. Maraming tao ngayon, mga kapatid, nagiging humble sila. Why? Dahil may gusto sila sa iyo. Di ba? Tingnan nyo, parang ganito, kunyari lang ganito mga kapatid. Gusto kong, okay, sa grades na lang, sa eskwelahan, ito yung naisip kong example. Gusto ko, yung boss ko, sa boss na lang. Gusto kong tasan ako, increasean ako, di ba? So, ang gagawin ko, mag-ano ako. Papakabait ako sa kanya. Mag-humble ako sa kanya. Makikiusap ako ganun. Kasi, gusto ko increasean mo ako eh. Nakanya ko? Amen. Iba yung nagiging humble ka na wala kang hinihinging kapalit. Bakit? Ganun ka. At yung ganun mo na yun, hindi yun sa'yo. Gawa yun ng Diyos sa'yo. Because we are created according to God. True righteousness, in true righteousness and holiness. So, ang true pleasure, mga kapatid, wala po yun sa tinatamasa natin. Ang true pleasure is when we do good to others and we do not expect others to do good to us. You take pleasure in loving your neighbor. Take pleasure in loving your neighbor. And love is not asking in return. Ang love, pag nagbigay, walang kapalit. Kaya nga kahit tayo, tapos na tayo mga kapatid, tayo, kalaban natin, hinihingi ng Diyos na, niligtas kita ha, maglingkod ka sa akin. Niligtas ko kayo, maglingkod ka, kayo ha. Tayo minsan, yung wrong thinking natin, maglingkod ka sa Panginoon, niligtas ka gano'n. Hindi gano'n ang Diyos mga kapatid. Makinig tayo ha. Amen. Hindi gano'n ang Panginoon. Hindi siya humihingi ng kapalit. Yung balik, hindi. Kasi makinig tayo. Kapag humingi ang Diyos sa'yo, makikinig ko ba kayo mga kapatid? Hindi siya hihingi sa'yo nang wala ka. Naka niyo? Bakit siya hihingi sa'yo kung wala ka? Humihingi siya sa'yo dahil mayroon ka. Kaya anong ginagawa ng Diyos? Pag humingi siya sa'yo, bibigyan ka para may ibibigay ka sa Kanya. Ganun ang Diyos. Amen.
Kaya once na humingi siya ang Diyos, thank you Lord. Bakit? Hindi sa thank you na, saan ako hanap? Ibig sabihin nung humihingi siya sa'yo, meron siyang ibibigay sa'yo. Dahil hindi siya humihingi sa'yo nang wala siyang binigay sa'yo. Kaya kung alam mo ang buhay mo, ang Diyos ang nagbigay sa'yo, knowledge, revelation knowledge yan sa'yo, ang Diyos ang nagbigay nito, sa Kanya to. Pag sinabi ni Lord, akin ang buhay mo, bibigay mo talaga. Kasi siya ang nagbigay sa'yo at matutuwa siya sa'yo. Amen. Marami lang tao mga kapatid, yung buhay niya, sinasarili na niya, akin to eh. Buhay ko to eh. Bukas gigising naman ako eh. Tagal pa ako mamamatay, bata pa ako eh. Di ba? Nakaya ba? Hindi mo alam mga kapatid eh. Bukas kukunin na pala ikaw eh. Tapos hihingi mo kay Lord, anak, nakuha ko na eh. Wala nang balikan yun. O alam mo lang na lahat bigay ng Diyos sa'yo. Maging yung pananampalataya natin, bigay niya yan eh. Bakit? Paano ba tayo nananampalataya? Hindi tayo mananampalataya kung wala tayong naririnig. Kaya sabi niya, Lord, gusto kong gumaling. Diba? Gusto mong gumaling as you believe. Paano ka nag-believe? Nakinig kayo. Tumanggap ka ng believe. O when you believe, it will come to you. Kaya, bawat pakinig natin, sa bawat pakinig natin, meron tayong pananampalataya doon sa sinasabi natin, sa naririnig natin. Tulad nito. Pag narinig natin, si Jesus Christ is a healer. Magkakaroon ka ng pananampalataya, doon na healer siya. Jesus Christ is your Savior. Kung magkakaroon ka ng pananampalataya, nakaligtas, tagapagligtas siya. Jesus is God. Magkakaroon ka ng pananampalataya, na Diyos siya. Ikaw hindi mo narinig yun. Ang alam mo si Jesus Christ tagapagligtas. Hindi mo alam si Jesus Christ nagpapagaling. O di naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka naniniwala nagpapagaling ang Panginoon. Amen. Naniniwala ka may Diyos, pero hindi mo alam na ang Diyos nagpapala din. Nagbibigay, trabaho, negosyo, anak, asawa, bahay, lupa. Siya ang nagbibigay. Buhay mo, hininga mo, siya ang nagbibigay. Amen. Amen. Kaya kung feel natin na parang tinatawag ako ni Lord, parang sabi ni Lord, maglingkod daw ako. Ibig sabihin yan, binigyan ka na ng Panginoon ng talento. Gamitin mo na yun sa Kanya. Gagamitin mo yun, and you will prolong your days. And you will make your way prosperous. Everybody say amen? Amen. Are you blessed? Amen. See you on Sunday. Amen. Palakpakan po natin. Tayo po natin tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ng Panginoon. Everything has a purpose. Ang Diyos ay, alam nyo, sabi nga, ano ba ipapasalamat ko sa Panginoon? Alam nyo, ang daming reason para magpasalamat tayo sa Panginoon. Daming reason. Minsan nga nakakalimutan na natin mga kapatid, magpasalamat sa Panginoon eh. Minsan, kinala natin na tayo yung may gawa, pero ang Diyos ang may gawa. Hindi mo alam, sana ngayon, wala ka na. Hindi mo alam yun. Pero kumilos ang Diyos sa'yo, kaya hanggang ngayon buhay ka pa. Amen. Amen. And that thing, hindi mo na-realize yun. So, ang tao, mga kapatid, kailangan lang laging paalalahanan. God loves us. He loves you, brother. He loves you, sister. Kaya ito tinuturo sa atin ito. Study. Study. Aral kayo. To show yourselves approved, tested, with dignity unto God. That there's no need. A workman that does not need to be ashamed. When you study, walang cause for shame. But when you do not study, there's always a cause that you are ashamed. And rightly divide the word. Purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon. Salamat
po, Lord, sa lahat na nakinig. Salamat sa mga puso na nagbigay ng kanilang atensyon. Nagbigay ng space para papasukin na yung salita sa puso nila. Salamat, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila. Ingatan mo po yung salita sa puso nila, Panginoon. Katulad ng sinabi mo, ang resulta ng iyong salita, they shall be like a tree that is planted by the rivers, that bears its fruits in its season, and whose leaf shall not wither. And whatever they do in parenting, in their family, even in their school, in their business, whatever they do, you shall prosper. Because this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Mayroong mabigat na pasanin na haharapin si Joshua. May mabigat na problemang nakaabang sa buhay natin, hindi natin ang lahat, hindi natin alam kung ano nakaabang sa atin. Pero ang advice, ang instruction, the only instruction, the first word na binitiwan ng Panginoon kay Joshua, Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. And you will make your way prosperous. And then you will have good success. Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Patuloy mo po kaming turuan. Lagi mo po kaming turuan. We're feeding on you, Lord. We're trusting you. We're feeding on you. Turuan mo po kami. Teach us, Lord, to fight this battle by eating. Fight the battle by standing in the grounds. In your ground, Panginoon. Stand in your ground, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Salamat sa nagturo. Salamat sa Espiritu, Panginoon. Salamat sa iyong salita na binigay mo po sa amin. Salamat sa pagkakataon ito. Lord, salamat. Doon sa mga hindi namin alam na ikaw ang kumilos sa buhay namin. Lord, salamat po. Salamat. Doon sa hindi namin nakita na ikaw ang nagligtas, ikaw ang kumilos, kaya nandito kami. Lord, salamat, Lord. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sa iyo po kami maasa, Panginoon, Lord. Salamat. Tinanggap mo po kami. Sa kabila na kami kulang, Panginoon. Salamat, Lord. Naunawaan namin ngayon na ikaw ang kakumpletuhan ng aming buhay, Panginoon. Sa iyo ang aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for coming to us in our life to redeem us who are under the law. Thank you, Jesus. We are redeemed by the blood of Jesus. Thank you for your blood, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for sending your Son to die for our sins. Siya ang tumanggap ng lahat ng aming sala. Even our judgment, our condemnation, He received in His own body. Hallelujah. Hallelujah. Even our death, Lord, maging ang aming kamatayan, siya ang namatay para sa amin, Panginoon. Kaya kami ngayon buhay na buhay. Thank you, Lord. And we receive the everlasting life, Lord. We receive the righteousness of God. Thank you, Jesus, that we might receive Him. In Him is life. In Him is life. In Him is healing. In Him is everything. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Only you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise you, Father. Oh, Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Garabasandala Malalabashela. Shekaramanandala Shekaramanandala. Receive healing right now. Receive healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive miracle healing. I receive healing right now in the name of Jesus. Lord Jesus, I pray. Diyos sa mga may sakit at may karamdaman, Lord, ibangon mo sila right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Remove every sickness, every disease in their body right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let it flow right now. Let it flow. Hallelujah. Miracle, Lord. Miracle. I pray for miracle, Lord. Healing miracle. I pray, Lord, for healing miracle. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Receive right now. Receive right now. Receive it. Receive it. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 It's on your way. Miracle is on your way. Healing is on your way. Healing is on your way. It's coming to you. It's coming to your body. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Lord Jesus. We praise you, Lord. We magnify your name. We worship you, Father. We glorify you. We honor you, Lord. Oh, hallelujah. We acknowledge your presence in our midst, Lord. In Jesus' name. Lord, you hear our hearts. You hear our hearts, Lord. You hear our prayers, Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Hallelujah. I pray for Mick. Right now, Lord. I pray for Mick. Heal her, Lord. Be healed in Jesus' name. Jesus' name. I come against this sickness, disease in her body, and I command this sickness be cast out, be removed from that body in the name of Jesus. And I declare healing over her in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya din po, Panginoon, hindi po namin alam, pero ikaw nakakalam kung anong tunay ng kalagayan ni Pastor Romy right now, Panginoon, Lord. Ibangon mo po siya, Panginoon. Strengthen him, Lord, physically and spiritually. Grant him, Lord, spirit of wisdom and revelation, Panginoon. In Jesus' name. Malagpasan po niya kung anumang trouble na ito, Panginoon, sa kanya na nararanasan niya ngayon. In Jesus' name. In Jesus' name. Even his family, Panginoon. Restore them, Panginoon. Deliver them, O Lord. I pray in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. At, taas muna natin yung kamay natin, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Lord bless you, you and your family. The Lord preserve you, you and your children. With the blessing of Father Abraham, by the blessing of Deuteronomy chapter 28. The Lord keep you, you and your loved ones, from every harm, every danger, from every sickness, from every trouble, by the blood of Jesus, from every darkness. The Lord grant you shalom, peace, wholeness, smile on you, and be gracious to you. And whatever you do, wherever you go,
God's grace is around you, over you. In Jesus' name, and the light will shine upon you. He will light on you, shine on you, that many will see. Will be have a godly jealous that God is in you, His grace is on you, and cause them to turn to your God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. And the Lord loves you so much. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.